Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 10 Textbook, page 133. First, grammar tayo ng Unit 10. We have 동사 plus 기위해서. So again, kay verb po siya dinudugtong. Sabi sa ating explanation, 앞의 내용이 네 행동의 목적이나 의도임을 나타낸다. So ibig sabihin, it indicates that the preceding content is the purpose or intention of the preceding action. So, paano yun? Parang nakakalito yung pagkaka-explain, no? So, pwede nating isipin para madali siyang maintindihan yung phrase na in order to. Okay? In order to. Kasi ang sabi, yun daw sinabi mong may giwiheso, yung verb na lalagyan mo ng giwiheso, siya yung magiging purpose or goal mo. O kaya naman, yun yung intention, no? So, purpose or goal o kaya intention. Kung bakit sinabi mo yung kasunod ng statement mo. Okay? So, para, again, madali, in order to, no? So, sa Tagalog, yung para. Di ba? So, ito, para madali, in order to maintindihan maigi, para maintindihan mahigi, ihahagi wiheso. So, yun, no? Para. So, check natin yung example. Sabi ni Jamshid, 한국 회사에 취직하기 위해서 뭘 준비하고 있어요? 사비 niya, what are you preparing to get a job? Okay? So, to get a job, no? Or in order to get a job in a Korean company. So, again, yung 취직하다, yan, ibig sabihin yan is get a job. Makapagtrabaho, no? Tapos, yung giwiheso, so yun na, in order to, or kahit nga yung to nga lang siya eh. Okay? To get a job, or in order to get a job in a Korean company, what are you preparing? Ano ang ginagawa mo para makapagtrabaho sa isang Korean company? So, sagot si Gutchon. 저는 컴퓨터를 배우고 있어요. I'm learning computers. Okay, so dito tayo sa second. 쓰레기를 줄이기 위해 어떤 노력을 해야 합니까? Sabi niya, what efforts should we make to reduce waste? Okay, so anong kailangan gawin? Para, so again, no, yung giwiheso. Para ma-reduce. So, jurida, it means to reduce. Ang alin, mga basura or waste. Okay, so again, in order to reduce yung waste, what are the efforts that we should make? Sagot ng kausap, 우선 일회용품의 사용을 줄여야 할 것입니다. 사비 niya, first of all or first, we have to reduce using disposable products. Again, sabi niya, no? Una sa lahat, kailangan nating bawasan yung paggamit ng mga disposable products. Okay? So, yung pinaka-question niya, para mabawasan. Okay? 줄이기 위해. So, dito, if manotice nyo, nawala yung so. So, paano po yun pag walang so? Mali po ba? Hindi po mali, no? Same lang. So, si wiheso or wihe, same lang po ang ibig sabihin nila. Minsan, may makikita kayo katulad nito, 취직하기 위해서, minsan naman wala. But it doesn't mean na mali, no? Kapag nawala yung so. Same lang po yun. Okay. Usually nga, mas magagamit is wihe lang eh. Another example, 한국 국적을 취득하기 위해 1년 전부터 한국어 공부를 하고 있다. 사비 niya, I have been studying Korean for a year in order to acquire Korean citizenship. Okay, sabi niya, I have been studying for a year ng Korean language nga daw. In order to acquire. So, 취득하다. Ibig sabihin ng word na to, 취득하다, to acquire, no? So, giwihe, in order to. Okay, in order to acquire yung Korean citizenship, I've been studying Korean language for a year now. Okay, next, 일하는 엄마들은 아이 맡길 곳을 찾기 위해 노력하고 있다. Sabi, yung mga nagtatrabaho daw na mothers or working moms, yan, they are making their efforts, 노력하고 있다, in order to find some place kung saan they can leave their child. Okay?
So they are 노력하고 있다, again, trying or doing their best, no? Parang they are trying their efforts to find a place where they can leave their kids. Kasi nga, sila ay magtatrabaho. Kumbaga, mapag-iiwanan. Okay? So, next. Dito tayo sa ating rule, 기위해서. So, again, kay verb po siya dinidikit, no? And by 받침 or wala, same lang. 기위해서. 배우다, 합격하다. Parehong walang 받침, pero 기위해서 ang nakadugtong. 읽다, 살다. Pareho sila may 받침, pero 기위해서 pa rin ang dinugtong. Okay, so again, ano yung pinaka-word na pwede nating isipin katumbas ni 기위해 or 기위해서? In order to. And yung sinabi mong verb or dinugtong mo na verb dito kay 기위해서, siya yung purpose or intention mo, no? Okay, so dito, try natin gawin yung activity. So number 1, check muna natin yung example. So we have topic 시험에 합격하다. So to pass yung topic exam. So yung question, 요즘 어떤 일을 준비하고 있어요? Nowadays, ano ang trabaho na pinaghahandaan mo? Okay, or ano yung ginagawa mo? So, sagot niya, topic 시험에 합격하기 위해 열심히 공부하고 있어요. Okay, so ginamit niya to, no? So, dito sa 합격하다, dito niya dinugtong si 기위해. Tapos, yan, dinugtungan lang niya, no? So, ano yung dapat mong gawin kung gusto mong maipasa yung exam? So, yan, 열심히 공부하고 있어요. I'm studying hard. So, try natin yung number 1. So, yung question, same lang. Sa sagot natin, iibahin. So, dito, tung 역사가 되다. Ibig sabihin, to become an interpreter. So, yung 되다 magiging 되기 위해. Okay? So, ano yung pwedeng gawin kung gusto mong maging interpreter? So, kailangan mong mag-aral ng Korean language, no? So, gawin natin, tung 역사가 되기 위해, tapos dugtong lang natin yung 한국어를 열심히. So, same, no? Pwede natin gamitin to. 공부하고 있어요. Okay? So, or pwede ding 배우고 있어요. You are learning, no? So, number 2, 한국 국적을 취득하다. So, again, 취득하다, to acquire. 한국 국적, Korean citizenship. So, actually, napansin ko, numbers 1, 2, and 3, yung pwedeng isagot sa parang idadagdag natin as ending is ito, no? 열심히 공부하고 있어요. Kasi all about, may kinalaman sa Korean language. Okay? So, dito, di ba, in order for you to acquire yung Korean citizenship, kailangan magaling ka ding mag-Korean. At least, maipasa mo yung, kung nasa KIIP program ka, maipasa mo yung level 5, no? So, 열심히 공부하고 있어요 pa rin yun, di ba? So, sige, yan yung gamitin natin. So, magiging 한국 국적을 취득하기 위해서 or 취득하기 위해. Okay? So, 위해서, 위해, same lang yun, no? Tapos, yun na. 열심히 공부하고 있어요. Same lang, no? So, 한국어를 열심히 공부하고 있어요. Number 3, ganun pa rin. So, yung naisip ko is, 공부하고 있어요 pa rin, no, ng Korean language. Kasi sabi dito, 우리 아이에게 한글을 가르치다. So, para daw sa kanyang anak, yan, magturo ng Korean alphabet. So, Hangul, no, Korean alphabet. So, para maituro ko sa anak ko yung Korean alphabet, so dapat ako, marunong din ako ng Korean alphabet, di ba? So, 가르치다 magiging 가르치기 위해. Tapos, same lang, pwede mo ulit gamitin to. 한국어를 열심히 공부하고 있어요. Okay, so yan po yung activity number 1. For activity number 2, 요즘 특별히 하고 있는 일에 대해 친구들과 이야기해보세요. So, if meron kang something na special na ginagawa this time, no, yun yung pag-usapan daw. So, dito example, 요즘 뭐 하세요? Sabi ni Jason, no, nagtanong siya. Sagot yung kausap niya,
가게를 차리기 위해 준비하고 있어요. Sabi niya, in order to or para ako ay makapagbukas ng store. 준비하고 있어요. Ako ay naghahanda. So, kung ano man yung mga pinre-prepare niya. So, 가게 차리도 알아보고, ibig sabihin, I'm looking for a location. So, 알아보고, ibig sabihin, inaalam niya, no? Or looking for a place, chari or space. So, location para sa kanyang kage store. And then, 운전도 배우고 있어요. Nag-aaral din daw siya na mag-drive. Okay, so she's also learning to drive. So, try ko din gumawa ng isang example sentence using yung giwiheso or giwihe na grammar. So, ang gusto kong sabihin, mag-extend ako ng visa, no? So, para ma-extend ko yung visa ko, pinre-prepare ko yung mga kailangang documents. So, paano ko sasabihin yon? So, visa, tapos yung 연장하다, yun yung to extend yung stay. So, 연장하다 magiging 연장하기 위해. Okay, or 위해서. So, again, 위해서, 위해, same lang. 비자 연장하기 위해. And then, ano yung sinabi ko kanina? Hinahanda ko yung mga kailangang documents. Okay, so, 필요한 서류. So, again, 서류, documents, no? 서류를 준비하고 있어요. Okay, so yan, no? Again, ibig sabihin, in order for me to extend my visa, I am preparing the needed documents. Okay, so yan po yung ating giwihe. So again, in order to, sa Tagalog, para. And then, yung verb na dudugtungan mo nung giwihe or giwihe, so siya yung purpose or goal mo, no? Okay, so that's for first grammar ng Unit 10. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.